Ito talaga yung tanong na hindi masagot-sagot ng mga anti-Catholic. Kapag tinatanong ko ito, ang dami nilang paligoy-ligoy. Minsan, nag-change topic para hindi lang pansinin yung tanong ko na ito. Minsan kasi sinasagot ko yung mga nagme-message sa akin, minsan yung mga nagko-comment ng aking mga videos. Kagaya nito, ang madalas talaga nilang binabato ay sumasamba daw ang Catholic ng mga Diyos-Diyosan. Kaya tinanong ko siya kung sinong Diyos-Diyosan. Pangalanan mo kung sino ang Diyos-Diyosan ng mga Katoliko. Ang dami nilang paligoy-ligoy, hindi nila masagot ang tanong ko kung anong pangalan ng Diyos-Diyosan ng Catholic. Pangalan lang talaga ng Diyos-Diyosan ang hinihiling ko pero hindi nila masagot-sagot. Ang madalas nilang sagot, ang rebulto daw, ang Diyos-Diyosan, pero hindi nila mapangalanan. Kagaya nito, Diyos-Diyosan daw ito, pero alam naman nating mga Catholic na imahit ito ng ating Panginoong Hesukristo nung ipinako siya sa krus. Ito ay nagpapaalala kung bakit tayo pinatawad at iniligtas. Ito ay visual aid para alalahanin ang sacrifice ni Jesus Christ. Hindi nila mapangalanan kung sino ang nasa krus na ito. Hindi nila maibigay ang pangalan. Kasi kung sasabihin nila na si Hesukristo, malalaman nila sa sarili nila na inaakusahan pala nilang Diyos-Diyosan si Hesukristo. Kaya hindi nila maibigay ang pangalan. Isa din sa dahilan ay dahil sarado na ang isip nila. Iniisip nila na dahil may rebulto tayo, meron na daw tayong Diyos-Diyosan. Pero hindi nila iniisip kung sino ang nag-represent nito, kung kaninong rebulto ito. Hindi nila iniisip na ang mga larawan na nasa Catholic Church ay ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo, larawan ni Mama Mary at ng mga apostoles. Sila ay mga alagad ng Diyos. Kaya hindi po bawal ang mga larawan nila sa bahay ng Diyos. At dahil larawan ito ng ating manunubos, ang ating hari, ang ating Panginoong Hesukristo, hahalikan ko talaga ito, yayakapin, luluhuran dahil larawan niya ito. Nasa lupa pa kasi tayo at ating Panginoon ay nasa langit na. Paano natin siya mahalikan, mahayakap, habang nandito pa tayo sa lupa? Kaya malaking tulong talaga ang kanyang larawan. Ang kanyang larawan ay hindi po ibang Diyos, hindi ito Diyos-Diyosan. Halimbawa, kung ikaw may picture sa iyong asawa, kung hahalikan mo ba ang picture ng iyong asawa, ibig sabihin may ibang asawa ka na? Alam niyo ba kung sino ang ayaw na may picture tayo ni Hesukristo dito sa lupa? Ito ay ang kaaway niya, si Satanas. Siya lang talaga ang alam kong nag-iisang ayaw makita ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Sabi ng Diyos. Tama? Anong larawan ang bawal gawin? Ng anumang wangis na nasa langit o nasa lupa o nasa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Huwag mong paglilingkuran sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuguin. Luluhod ka ba ron as against what God have said? Ano ba, batayan ko? Biblia! Huwag kang gagawa! Paggawa pa lang, bawal na. Ano ba ibig sabihin ng huwag? I speak out of faith, not to humiliate or to make an object of ridicule to anyone. Sinasabi ko dahil nababasa ko sa Biblia. Alisin mo ang Biblia, wala na akong sasabihin. Pero samantalang nariyan ang Biblia, basa! Pakinggan nyo. Lagay nyo sa screen. Jeremias! Ano ang sabi ni Jeremias? Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. Tamo, di ang tatay niya kahoy. Ang nakakapagtaka, ang tatay niya kahoy, ano nanay niya? Tuloy ang basa. At sa bato, iyong ipinanganak ako. Biro mo yun? Anong conjugal ang nangyari ron? Conjugal relationship? Yung tatay, kahoy. Ang nanganak, ang nanay, bato. Ito, kung meron kayong kahit kapirasong kaalaman sa siyensya at arkeolohiya, and I will ask your intelligent research about these things. Go back into history. Tingnan mo ang mga artifacts, ang mga fossils, ang mga records sa archaeology na nahukay sa ating panahon. Christ. Now,
during the time of Christ, that is 1st century AD, up to the 2nd century, may nahukay na bang ribulto na gawa sa 1st and 2nd century? Kailan nagkaroon ng ribulto? On the 3rd, the 4th, the 5th, the 6th, the 7th century. Wala na ang mga apostol sa lupa. Doon lang nagkaroon ng mga ribulto. Sa panahon ni Kristo, may mga iskultur ba o wala? Meron. Bago nga siya dumating, may mga iskultur na eh. Bakit walang mahukay na larawang inanyuan na that dates back to the time of Christ? Bakit? Sinunod ng mga unang Kristiyano ang direktiba ng Diyos, huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan. Yan ang dapat maintindihan dyan. Wala kayong makikita na during the 1st century of the Christian era, may mga ribulto na nahukay ngayon ng mga archaeologists. Bakit wala? Kasi bawal sa kanilang gumawa. Nung mawala na yung mga unang Kristiyano, nag-umpisa na ang mga ribulto. Anong katunayan? Pakinggan nyo. Sa Roma 1:21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan. Anong ginawa? At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, What did they do? sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ano, mga kapatid, di ba kayo inikilabutan, no? Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng katulad ng larawan ng tao na nasisira. Ha? They have changed the incorruptible image of God into the image made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. Sa ilang pagpakamakinaan manon, hinoon silang mga buang. Mga buang. Oh. Bakit? Ug ang himaya sa dili mamatay nga Dios, giilisan nilag mga larawan nga sama sa may kamatayon nga tawo, ug mga langgam, ug mga mananap nga upat, ug tiil, ug mga binuhat nga nagakamang. Ayan. Itro karon la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Anong ginawa nila? Sa 25, pakinggan nyo. Change the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Kaya ang tinuod mahitungod sa Dios, ilang giilisan ug bakak, ug mao sa Hinooy ilang gisimba ug gialagaran, ang binuhat ug wala nila simbaha ug alagara, ang magbubuhat nga mao ang dalaygon hangtud sa kahangturan. Amen. Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrado y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amen. Tanyo? They have changed the truth of God into lies. They have served the creature more than the Creator. Kita nyo? Ang sinamba natin, nilalang, hindi yung lumalang. Load tayo ng load sa nilalang. Inaanyayahan ko kayo, let us go back to the Bible and let us hear the Word of God which is speaking to our hearts. Yan ang aking anyaya sa inyo.